Naawa ako sa'yo, Epipanyo. Kasi sinasabi mo, tinatanggap mo ang content na ito kasi akala mo totoo. Alam mo, naawa ako sa'yo kasi hindi ka binayaran pero nagbigay sila ng utos. Dahil nung time na nanghingi siya ng pamasahe para iwasan ang mga taong nagbabanta at nambabatikos, hindi man lang daw siya binigyan kahit 200 pesos. Ngayon, iniwan ka sa ere kaya ikaw ang naipit. Hindi ka man lang tinulungan nung ikaw ay ginigipit. Kahit ibigay man lang sana ang patunay para ang mga tao ay hindi magagalit. Ngayon, nagsisisi ka na dahil ikaw ay nagamit. So ngayon, kay tambalos-los ka naman nagagalit. Sa susunod kasi, kung hindi naman totoo, wag na natin ipilit. Alam ko naman na hindi ka bayad pero nagawa mo lang ito para sa views. Kasi alam ko naman na ang pamilya mo ay naghihikahos. Dapat kasi siningil mo na lang si BBM sa kanyang bigas na 20 pesos. Dahil kasi sa kahirapang ito, kaya dumarami ang mga vlogger na bastos. Yung mga vlogger kasi makasahod lang sa YouTube, grabe mambatikos. Ang problema kasi si Duterte ang binabanatan, dapat si Marcos. Gisingin natin ang Pangulo para ang bayan ay isaayos. Wala naman sa posisyon si Tatay Digong, bakit siya ang palaging binabatikos? Ang presidente dapat ang pagsabihan natin para tulungan ang mga naghihikahos. Wala nang intro-intro, umiyak si Epipanyo. Matagal na pala ang isyong ito kung alam nyo. Nagtrending lang ulit kasi sinakyan ni Alicia na mukhang demonyo. Dapat makulong din ito si Alicia. Ibigay nyo ang pangalan niya sa NBI para sa hostisya. Tanong ko lang sa'yo, babae, wala ka bang konsensya? Ang tagal na nung video, pinapakalat niya pa. Kasi gusto niya talagang sirain si Inday Sara. Dahil sa kanyang paninira, bumubula na ang kanyang bunganga. Dahil sa ginagawa mo, Alicia, si Epipanyo ang kawawa. Bumubula na ang bunganga mo, kung sa Bisaya pa, mura ka gipatol nga yawa. Alam nyo, itong si Alicia, yung mga seryosong topic ay ginawang katawa-tawa. Kaya dapat ikulong natin to si Alicia para maranasan niya ang hindi tumawa. Bumabanat siya ng personal kay Inday Sara kahit hindi naman kasali sa trabaho sa politika. Mapanira talaga itong mukhang tsaka. So dahil pinapakalat ni Alicia na si Inday Sara daw ay may kabit, kaya dapat itong makulong. Itong babaeng ito parang sa bisyo ay nalulong. Ang daming sinasabi pero hindi naman nakakatulong. Ang gusto ko kasi kapag vlogger ka ng politika, doon dapat sa trabaho nakatuon. Magdebate opinyon sa opinyon. Huwag natin isali ang personal na buhay kasi ang pagmamarites ay hindi kayang patunayan yon. Ano ang nangyayari sa bayan natin ngayon? Puro na lang ba tayo awayan, hindi na natin pagsisilbihan ang mga nagugutom? Itong mga Marcos vloggers, sinisiraan si Duterte. Tapos ito namang ibang DDS vloggers, sumusobra na rin ang sinasabi. Paano tayo magkakaayos kung ang pagbablog natin ay hindi nakapokus sa kung ano ang nakabubuti para sa bayan? Yung mga vlogger kasi sumusobra ang tira. Tapos kapag napikon yung kabila, siyempre pasubrahan din nila ng tira. Kaya ang masasabi ko ngayon, lahat ng mga vlogger except to me, sumusobra yung tira. 50% tama, 50% mali. Nagsisiraan kayo. Marcos Duterte nag-aaway. O sino ang masisira ngayon? Idi sira yung pangalan ninyo pareho. Nandyan kayo para pagsilbihan ang bayang ito. Hindi yung mag-away-away lang kayo. Saka yung mga vlogger naman talaga ang nagpapalaki ng gulo. No? Sa bagay, wala naman silang pagmamahal sa bayang ito. Lahat ng sinasabi ko, sana ay magsisilbing aral ito sa iyo, Epipanyo. Hindi si Marcos, hindi si Duterte,
ang unang naglikha ng gulong ito, kundi ang mga tauhang bulok at ang mga vlogger na ito. Kaya ang dapat nating supilin ay ang mga tauhang bulok at ang mga vlogger na ito. Iwan ko lang kay Mima Alicia kung magbabago pa to. Kasi ang mga makabuluhang bagay ay pinagtatawanan niya. Ginagawa niyang katawa-tawa. Pero sabi nga sa matalinhagang salita ng pambansang makabayan, ang tumatawa sa makabuluhan ay tatangis sa katotohanan. Kaya ikaw, Epipanyo, dahil ikaw ay nagbago na at pumunta ka sa gitna, ang banatan mo ay ang Marcos vloggers na sumusobra na at ang mga DDS vloggers na sumusobra na. Alam ko dito ka mag-improve at ang kikitain mo dito sa YouTube ay pwede mong itulong sa pamilya mo. Sinasabi ng iba na Super DM, saan ka ba talaga? Ako ay para sa bayan. Sinasagot ko lang ang mga salitang hindi makatotohanan. Pero hindi ako tutulad sa ibang vlogger na nagva-vlog ng haka-haka. Bilang pambansang makabayan, tinututulan ko ang pagkampi-kampihan dito sa social media dahil ito ay nagdudulot ng kaguluhan. Hindi ako bumabanat ng personal, sinasagot ko lang ang mga salitang hindi makakatotohanan. Ako ay galing sa pagtatanggol kay Marcos at dahil ngayon marami akong narinig na puro kasinungalingan sa kanyang grupo, kaya sinagot ko ito at napunta ako kay Duterte. Katulad ni Emilio Jacinto na bayaning Makata, si Emilio Aguinaldo ang Pangulo, subalit kay Andres Bonifacio ang kanyang katapatan. Kaya hindi nararapat na ako'y sabihan na hindi ka Makata ng bayan, Makata ka ni Duterte. Sapagkat minsan ay pumupunta din ako sa gitna. Kapag ang mga DDS vloggers naman ang sumusobra sa kanilang sinasabi, sinasagot ko na naman sila. Ang problema lang ay ang dalawang panig ang umuusig sa akin. Marcos vloggers, DDS vloggers ay nagagalit sa akin, binabash ako. Pero iniisip ko, ito ay natural lamang. Ako'y naniniwala na kapag ikaw ay nasa tama, marami ang umuusig sa'yo. Muli ay pinapaalala ko sa inyo na hindi Marcos, hindi Duterte ang kalaban natin, kundi yung mga vlogger na sumusobra na ang mga salita. Na kapag sila ay nagkapikuna na, yung sinasabi nila 50% tama, 50% mali. Ngayon ay umiiyak si Epipanyo kasi yung mga anak niya daw ay hindi na pumapasok sa school dahil natatakot na sa banta sa kanila. Huwag kang matakot, Epipanyo. Don't be afraid. Kasi mabait ang mga Duterte. Yung mga vloggers niya lang ang hindi mabait. At si Marcos naman ay mabait. Yung mga tauhan niya lang at ang mga vlogger niya ang hindi mabait. At saka huwag kang matakot sa mga nagbabanta sa'yo, Epipanyo. Huwag kang matakot sa mga bashers. Katulad ko, Epipanyo. Nung una, yung mga content ko ay mga challenge. Pinapatumba ko yung mga saging sa pamamagitan ng pagsipa at pagsuntok. Nagalit yung mga basher, binantaan ako. Pero hindi ako natakot kasi naisip ko, ano ang karapatan nila magbanta sa akin? Iyong saging naman ng kapitbahay ko ang pinatumba ko. Hindi naman sa kanila yung saging. So sa madaling sabi, Epipanyo, yung mga nagbabanta na bashers ay walang katotohanan. Ang sinasabi nila ay malayo sa kilos nila. Hinihintay ko yung sinabi ng bashers pero hindi naman nila ginawa. Kaya Epipanyo, huminahon ka. Huwag kang matakot kapag ang mga bashers lang ang nagbanta. Kasi hindi ka naman nagkakasala sa mga bashers. Huwag kang matakot, Epipanyo. Huwag! Huwag kang matakot, Epipanyo, kasi mabait ang mga Duterte. Kapag sila ang binatikos, sinasabi nila, hayaan nyo yan, karapatan nila yan bilang demokratikong bansa. Hindi pikon ang mga Duterte.
Noong panahon ng panunungkulan ni Tatay Duterte, buhay si Percy Lapid. At alam naman natin kung sinong huling binabanatan ni Percy Lapid bago siya namatay. Kaya Epipanyo, kung galit ka sa mga Duterte dahil kay Percy Lapid, yan ang sinasabi ko na huwag tayong mag-vlog ng haka-haka dahil wala tayong ebidensya. At tungkol naman sa sinasabi mo Epipanyo, na baka bumaliktad na ang mga taong nag-utos sa'yo at pinagplanuhan ka na ng mga tambaloslos. Wag! Wag kang matakot sa mga tambaloslos. Dahil sa probinsya ay maraming mga tae. Kayang-kaya mo silang batuhin ng tae. Epipanyo, kahit ganun pa man, ikaw ay nanggaling sa maling landas, subalit binibigyan kita ng pagkakataon. Katulad ni Pablo na dating taga-usig, subalit pinili siya ng Panginoon para baguhin ang mundo. Ikaw naman Epipanyo ang napili ko para baguhin ang bayang ito. Ang mga vlogger ang dahilan kaya lumala ang kaguluhang ito. Epipanyo, naway hindi mo ako bibiguin. Ikaw ang napili ko para baguhin ang bayang ito. Humayo ka. Bigyan mo ng word of wisdom ang mga vlogger na ito para susuko sila sa ngalan ng pag-ibig sa inang bayan.